Okay, sa maniwalat ka sa hindi, ganyan na kadamo. Yan madamo. Mamaya sasabugan ko na yan. Pagkatapos ng traktura. Yan. Inisprehan ko yan ng glyphosate all around herbicide. Kasi ang sobrang madamo. Pero ngayon, pwede ko nang sabugan yan para tumubo na yung palay. So ipa triple pass ko lang siya. Sabi ko sayang naman ang space na puro damo ang tumutubo, kaysa damo palay na lang. So ganito kakapal ang damo dito. Pero pag traktora ang dumadali, makita mo pwede na yan sabugan mamaya. Okay, magandang umaga sa maniwalat ka at sa hindi. Ngayon mga katanim ako ng palay. Sabog tanim, dry direct seeding. Yan, matapos sa traktora, sasabugan ko na yan. Tingnan natin ang magiging resulta. That's a shortcut, economical, and ayos naman ng ani. Tingnan natin ngayon, experiment tayo. Yung mga katabi ko doon, tapos na sila nakatanim. So sa akin ang pinakahuli dito, since tinaniman ko ito ng niyog at mga prutas, kaya lang maraming namatay yung prutas. So habang may tanim na palay, tataniman ko ng prutas. So magpabuti pa ang palay kaysa damo. Traktora na inupahan ko, traktora ng kuot namin, kaya ayos lang. So ito mga kapalay, mga kaparmers, paki-subscribe naman dyan. Gusto ko lang ipakita yung aking ginagawa dito. Nagsawa na sana akong pagtanim ng palay, pero tanim ulit tayo kasi sayang naman ng space at mahal ng palay. Baka sakaling makaharvest kahit papaano. Ganyan, kagaling ang driver ko. Ganyan paano magtrabaho ang traktura. Para sa mano-mano. Magandang hapon mga ka-farmers, ay magandang umaga. 10:30 na. Nag-umpisa ako dito, nagpa-traktor kanina. Alas 8. So pina-triple pass ko. Ngayon, yung madamo kanina, kita, ngayon, sasabog na ako. Nagsasabog na, malapit na matapos, oh. Oo. Atras ka doon. Ulit. Okay, mga ka-farmers, kanina, pinararo ko to. Naka-triple pass na. Ngayon, sinasabugan ko na
pang-apat na passing, pang-tabo na nito. So ganito lang. Nakita nyo nung isang linggo ni-sprayan ko ito, madamo. Kaninang umaga, madamo pa to. Ayun o, pwede ng taniman o. Sabog tanim. Dry seeding. Oh. Very matipid. Hindi ka na magpunla. Hindi ka na magpatubig. Pagkatapos traktura, sabog na. Pag umulan yan, ay after 2 days yan. Tayo ngayon, nagsabog tanim ako nung Sabado. Ilang araw na ngayon? Miyerkules ngayon? Miyerkules? So 5 days. So actually naka-spray na ako nitong Spitfire non-selective herbicide. Nisprayan ko to after 1 to pangatlong araw, nisprayan ko ito. Supposed to be kahalo itong Ronstar, pero hindi siya umulan noon, kaya pinaiwan ko na lang ito. So ang halo nito ay 200 ml. Isang lata ng sardinas. So since naka-spray na ako nito, ang spray ko ngayon nito yung Ronstar pambuto after 5 days. Kasi after 3 days umulan. So 2 araw na ngayon pagkatapos na umulan. Kaya pumuputok na yung mga buto. Ito yung pre-emergence herbicide Ronstar EC25. So ang purpose nito para sa mga buto, saka yung mga pumutok na rin, namamatay nito. So ang halo nito is 10 ml. So bago natin lagyan ito, karga muna natin itong konting tubig. So, kargaan muna natin ng konting bago natin lagyan ng herbicide Ronstar. So, ang halo nito pag 100 ml, 2 takip. Punuin natin yan. Okay, magandang umaga mga ka-farmers. Gusto kong i-follow up na vlog yung aking sabog tanim dito at saka yung aking mga katabi. Okay, so itong aking sabog tanim, bali 25 days na ito ngayon. Ito, 25 days na ito ngayon. Sabi nung mga nag-comment sa akin, yung iba hindi daw tutubo kasi pinadaanan ng traktura yung stable. Tumubo naman, tingnan nyo. 25 days na ito. Na-sprayan ko na rin ng herbicide. Pangalawang bisis. So tingnan mo, green na green na. Tamang tama lang. Ayos naman yung herbicide na kaya ko halos namatay naman. Yung hindi na tama, meron dito na hindi ko inisprehan ng herbicide. Tingnan mo yung damo sa amin. Ganyan. Sinadya ko yan para makita ko kung anong damo ang pinatay ng herbicide na inispray ko dito. Yun, patay naman. Siguro pag ganyan ang damo sa inyo sa upland, ganyan, kayang-kaya na patay ng herbicide. After 15 days, inisprayan ko ng herbicide. Ito ang naging resulta. Tingnan mo. Kita mo yung difference. Dito sa katabi ko, papakita ko sa inyo ang difference. Okay. Ito, nakita mo naman yung vlog ko na
Madamong-madamo ito noon. Ngayon isprehan ko ng all around herbicide. After 1 week, tinaktura ko. Tapos sinabugan ko ng diretso. Tapos pinadaanan ko ulit ng traktura. Sabi ng mga comments, hindi daw tutubo. O kaya yung iba, tutubo ba yan? Kasi tuyo ang lupa. Tumutubo naman sila. Oh. Basta umulan yan, tutubo pag tuyong-tuyo. Pero pag basa-basa, natutubo siya. Oh, ito sa katabi ko. Ito, papakita ko sa inyo yung difference. Ito ang resulta ng pag-spray pag hindi pulido ang pag-spray. Kasi yung anak ko ang dumaan dito. Pagdating niya sa dulo, maraming sobra. Ngayon, yung dinaanan niya, hindi pulido. Kaya, yan, hindi masyado tinamaan, no? Kumbaga, imbis sa isang hektarya, 10 karga, since hindi pulido, manipis, siguro mga 12. Ito naman, hindi sinasadya, hindi na-sprayan, no? Tignan mo yung damo niya, hindi na-sprayan ito kasi nung dumaan siya dito siya dumaan sa kabila. Pagbalik niya, dito dumaan, hindi ko napansin na nalampasan ito, konti man lang. Pero for the sake of experiment, ganyan ang damo dito sa amin pag hindi mo inisprehan ng after 15 days. Daming kamuti, oh. Yun. Pero kayang-kaya pa yan. Pero itong mga ganito, hindi ko alam kung makaya ito after 30 days. Yan yung parang yung damo na yan parang tubo. Pero yung maliliit siya, namatay siya. Oh. Itong barsa nga, namatay din siya. Oh. Magaling din yung herbicide na pinautang ito sa amin. Pati yung malalaki ni-sprayan ko yun, pinapatay niya rin. Okay, magandang umaga. Ito lang ang ating update sa ating sabog tanim. Ngayon ay July 26, bali 56 days ng aking sabog tanim. Okay, yung mga nagko-comments noon na kung tutubo ba talaga yon, awa ng Diyos, tumubo naman siya. Ito na, sabi niya dadamuhin. Hindi naman sa awa ng Diyos, nakontrol naman yung damo. Halos ang tumubo na damo ngayon, mga 5% ang hindi nakuha ng herbicide. Kaya ang ginagawa ko, binubunot ko yung mga natira. Parang ganito yon. Yan yung 30 days ko sa inisprehan. Yung mga ganyan, pag 30 days, hindi na talaga yan makukuha ng herbicide na pang post emergence. Double dose pa yan ginawa ko. Pero talaga dapat, late na. Dapat 10 to 15 days, kaya 12 days most effective para yung mga. So ito yung hindi ko inisprehan ng 15 days o kaya 10 days kasi nalaktawan ito banda. Inisprehan ko ito 30 days pero double dose na yung pinag-spray ko. Pero yun, apektad, medyo hindi maganda yung dating sa palay pag double dose. At pag hindi mo naman natamaan sa unang dose, ganyan, oh. Yun ang damo sa amin pag hindi yan natamaan ng pambuto. Yun. Dapat yung mga ganyan na damo matamaan siya ng pambuto. So para ito na yung resulta ng ating dry sabog. Okay, good morning mga ka-farmer. Pakita ko sa inyo, sabi nyo dadamuhin. Tama yun, dadamuhin. Pag hindi mo
asikaso ng tamang herbicide. Pero pag tama naman, may damo rin pero manageable naman yun. Pero dito sa aking katabi, manageable ang damo. O, kaya pag hindi kayo marunong yung pinag-aralan yung direct seeding, ganito mangyari. O. Wala, puro damo. Kasi sa ngayon sa aking, hindi daw sila nag-spray ng pang buto. Pero doon sa katabi doon, malinis naman. Ito lang, isang linyada dito. Okay, dito, medyo okay dito yung palay. Hindi masyadong madamo. Yun. So, depende talaga kung paano ka nag-i-spray ng pangdamo. Dito kasi, banda dito, medyo pulido ang paka-spray ko dito kasi patapos na. Kaya, yun. Update tayo sa ating sabog dry tanim. Okay, kaya na ito. 70 days buhat ng sinabog. Okay, ganyan na. Ganyan na kataas hanggang sa pusod ko na, mga 3 feet na ito. Okay. Hello, update 77 yan, nagbuswak na, sabi pa sa Bicol. Namumunga na. Okay. Ito na yung ating update sa bugtanim. 77 days hanggang pusod ko na ang taas. 322. Okay, so ganyan. Good morning mga ka-farmers. Update tayo sa ating sabog tanim. 81 days na ito ngayon. Yan na. Lumalabas na, buntis na sila. So praise God, yan buntis na. Lumalabas na siya. Hi, good morning mga ka-farmers. Dito tayo sa farm. Bali, 82 days na itong aking sabog tanim. Sa gitna ng kasagingan at niyugan, mayroong tanim na palay. Dry seeding. Kaya nga lang, grabe ang katabi ko. Vacant lot. Okay, magandang tanghali. Ngayon ay August 26, 2024. Update tayo sa ating sabog dry preparation, sabog tanim. RC 322. Okay. Ito tayo ngayon sa ating counting farm, maliit na farm. Ito na, update natin. Ito na, namumunga na siya. Lumalabas na yung iba. Yumuyuko na. Ganyan pag sabog tanim. Yung iba hindi pa nakalabas. Yung iba yumuyuko na. At ito na. Yung iba namumulaklak. Ganyan kataas siya. So, sabi ng aking isang may follower na i-update ko daw siya doon sa yung sinuyod dyan na katabi ko doon banda. Papakita ko sa inyo. So far, awa ng Diyos, namumunga na siya. Hoping na by September 20, hindi siya daanan ng typhoon. Okay, dito ako banda sa bandang north ng aking palayan. Tabi ng mga sagingan. Lumanda niyog. So dito patay daw banda tayo, update natin, namumunga na yun nandoon din. So itong aking lakatan nung summer, hindi ko to pinatubigan kaya medyo payat siya, pero okay naman yung malaki naman yung bunga niya. Kaunti nga lang. Kita mo niya may mga lumalabas na mga damo, yung mga naiwan yan. So hindi ko na kasi na-follow up nung supposed to be mag-spray pa ako nito nung after 30 days, mga 40 days sana mag-spray ako kasi may mga tumubo yun, humabol sila.
Akala ko hindi na sila makahabol pa rin. At pinadaanan nung pakara sa Bicol, yung parang suyod para matanggal yung damo, hindi na talaga mubra. Dumapa yung damo pero wala na talagang palay. Doon banda may palay pa doon. Yan nyo. Kaya pag hindi ka sigurado ng dry seeding, subukan muna ng kaunti. Pag-aralan mo ang damo sa palayan ninyo. Pero dito, hindi lang ito na timing ang pag-spray niya. Dito, yung katabi niya na malinis naman. Namumunga na. Nauna ito sa akin ng nanguna siya sa akin ng 1 linggo. Mga May 22 yata ito sa akin. June 1. So, ang difference, hindi masyado ito mataas kasi ang sinabog daw dito, halos by ratio sa 1 hektarya mga 120 kilos more or less. Doon banda, susunod doon, sa 1 hektarya niya parang 100 kilos lang. Yung sa akin doon, medyo manipis yun. Parang yung 1 hektarya nasa 70 kilos lang. So makikita nyo yung difference. Pag medyo malalayo, habang siyang lumalaki, malalaki ang kuya niya, ang ganito. Ayun. Pag medyo malalapit, maliliit ito yung bunga niyan. Ayan. Pero pag medyo malalayo, tama-tama, makikita mo malalaki ang kuya niya. Parang yung tanim, di ba, medyo malalayo lang. Malalaki ang kuya ng uway. Uway bang tawag yan sa Pilipino? Yun. So, kaya may bintahin na pag nagsabog ka, ang tama lang, kasi kanyang mahaba siya. Saka tumataas din yung palay. Pag mataas ang palay, mataas din mga bunga. Malalaki din mga bunga. So, yan lang ang ating update ngayon sa ating sabog tanim. Magandang tanghali po sa mga ka-farmers. Salamat po sa inyong pag-nood. Thank you for watching. Please share it also. Dito ko nagtabas ako ng mga dito sa